Nanay, uminom ka muna ng tsaa. Pagkatapos tumakas ng asawa ko, kumatok ang munting mahal na iyon. At kinuha ako bilang magiging biyena niya. Nanay, pasensya na. Nanay, kita mo, ang kasal ko kay Jose. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Talagang ibibigay ko sa iyo at sa asawa ko isang ingrandeng kasal. Mahal, kailangan kong umalis para sa trabaho ngayon. Babalik ako sa 1 linggo. Mamimiss mo ako, di ba? Nagsumikap ka, Sinta. Mahal, napakalaki ng tiwala mo sa akin, kaya mo ipinagkatiwala sa akin ang buong kumpanya. Tama lang na magsumikap ako. Maghihintay ako sa bahay para sa iyo. Jose, itong pagkukunwari mo ay talagang kasuklam-suklam. Sinta, magandang umaga. Ito ang bahay ko. Anong ginagawa mo dito? Humph, ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo ba sinabi na nagbiyahe ang asawa mo? Sinta, kailan ka ba talaga diborsyuhin ng asawa mo? Huwag kang masyadong magmadali. Nasabi na kita kay nanay. Mula nang malaman niyang buntis ka, hindi na siya makapaghintay na magdiborsyo ako para mapakasalan kita. Talaga? Mahal, kakakuha ko lang ng kumpanya ni Maria. At gusto mo na diborsyohin ko siya. Huwag mo nang isipin iyon. Siyempre totoo. Noong umalis ako kanina, sinabi sa akin ni nanay na alagaan kita. Ganoon ba? Sabihin mo sa akin? Dapat ko bang puntahan ang nanay namin? Hindi. Talagang hindi. Maghintay ka hanggang sa bumalik ako. Biro lang. Tingnan mo kung gaano ka kinabahan. Ang babaeng ito talagang iniisip na ang pamilya Sterling ay isang mataas na uri ng pamilya. Ayaw mo akong puntahan? Pupunta pa rin ako. Ano man, wala sa bahay ang asawa mo. Ginang, yang si Jose, napakasama niyang tao. Sa lahat ng mga taon na ito, naging tapat ka sa kanya, kahit ipinagkatiwala mo sa kanya ang buong kumpanya. Pero siya, dinala niya sa bahay, ang munting mahal na iyon. Elena, una, tulungan mo ako siya sa atin ang background ng babaeng iyon. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Oo, Ginang, ipapasiyasat ko agad sa isang tao. Pero Ginang, Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang dalawang iyon na makalusot ng madali. Ikaw? Siya? Itong babae naglakas loob na pumunta sa pintuan ko. Kumusta? Ikaw ba ang nanay ni Jose? Hindi ko inaasahan na napakabata mo, Ginang Sterling. Anong nangyayari? Itong babae, akala ako'y nanay ni Jose. Sino ka? Kumusta, Ginang Sterling? Ako si Sofia, ang kasintahan ni Jose. Siguradong nabanggit na ako ni Jose sa'yo, di ba? Talaga bang napagkamalan ako o naglalaro lang siya? Ikaw? Ginang Sterling, ang laki ng hardin ninyo at maganda rin ang mga bulaklak. Pero maraming tanim, nauubos ang espasyo. Kapag ipinanganak na ang apo ninyo, walang lugar para maglaro. Buntis siya? Ang mahal kong Jose. Ginang Sterling, sinabi ni Jose sa akin na nagbakasyon ang matandang bruha niya, kaya pumunta ako para makita ka. Siyempre, gusto ko ring malaman ang iyong paninindigan. Anong paninindigan ang gusto mo sa akin? Kung hindi lang si Jose nakiusap sa akin na itago ang bata, noon ko pa sana ipinagpalaglag. Ginang Sterling, siguradong ayaw mong maipanganak ang Sterling mong apo na walang tahanan, di ba? Tama ka. Ang ating Sterling na apo ay hindi pwedeng pabayaan. Pero hindi pa rin si Jose hiwalayan ang matandang bruha. Paano niya tayo mabibigyan ng tahanan? Kaya talaga akong napagkamalan mo na nanay ni Jose. Kung ganoon, gagamitin ko ang pagkakataong ito para ibagsak ka. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa diborsyo ni Jose, ako na ang bahala. Mag-asawa ka na lang sa pamilya Sterling ng payapa. Talaga? Akala ko ang isang mayamang biyenan ay magiging kakaiba. Pero wala ito. Ang bait mo. Ikaw ang pinakamahusay. Ginang Sterling, pwede bang maglibot sa inyong villa? Sige, tingnan mo.
Kung magustuhan mo, ibibigay ko sa iyo. Ginang, pinayagan pala ni Jose ang babaeng ito na pumunta sa pintuan natin. Pero bakit kayo? Huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Makipaglaruan ka sa akin at gampanan mo ito. Ginang, tingnan mo itong babae. Sobra siyang mayabang. Sige. Hayaan mo siyang mag-enjoy muna. Hindi naman masama. Gusto ko itong villa, Ginang Sterling. Ano sa tingin mo? Yung matandang bruha mo? Hindi babalik saglit. Paano kung hayaan mo akong manatili dito ng ilang araw para maging komportable? Sige, walang problema. Elena, dalhin mo siya sa taas para pumili ng kwarto. Ginang, anong ginagawa mo? Paano mo siya hahayaang manatili dito? Nag-aalala lang ako na wala akong mahanap na paraan para harapin siya. Dahil napunta siya mismo sa akin. Perpekto. Ang kwartong ito ay kung saan nakatira ang matandang bruha ni Jose, di ba? Perpekto. Kukunin ko itong kwarto. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi? Tandaan mo, ako ang magiging may bahay ng bahay na ito. Ikaw ay isang katulong lang. Maari akong manatili kahit saan gusto ko. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ang pangunahing bahay na ito ay wala kahit kasalang larawan. Mukhang si Jose at ang matandang bruha talagang hindi nagkakasundo. Anong ginagawa mo? Hindi. Binibining Jones, dapat pumili ka ng ibang kwarto. Ang kwartong ito, Hayaan si Sofia na kunin ang kwartong ito. Tama si Sofia. Siya ang magiging may bahay ng bahay na ito. At saka, buntis siya ngayon. Tamang-tama lang na siya ang kumuha ng master bedroom. Ayusin mo agad na may maglinis ng kwarto. Ginang Sterling, ang bait mo sa akin? Tinatawag mo pa rin akong Ginang Sterling. Hindi ba oras na para baguhin iyon? Nanay? Mahal kong manugang na babae. Ginang, sobra na ang babaeng ito. Kinuha niya lahat ng bago mong makeup, handbag at damit. Basta't mapapanatili ko siya rito, ano ang kaunting kawalan. Ginang, naisip mo na ba kung paano siya haharapin? Checklist ng KPI ng manugang ng pamilya Sterling. Checklist ng KPI ng manugang ng pamilya Sterling. Ang mga Sterling ay isang marangal na pamilya. Siyempre may requirements tayo para sa manugang na babae. Kung hindi, kahit sinong tao ay maaaring magpakasal sa pamilya. Paano uunlad ang pamilya noon? Ano ba itong etiquette KPI na ito? Bakit ang smile curve ay dapat hindi hihigit sa 5.8 mm at ang volume ng pagsasalita ay hindi pwede lumampas ng 50 decibel? Ito. Nakakatuwa naman. Kapag naging manugang ka ng Sterling, hindi maiiwasang dumalo ka sa maraming high society banquet. Kaya, ang etiquette ay dapat walang kapintasan. Kung hindi, kung mag-eskandalo ka, di ba mapapahiya ang pamilya Sterling? At ano itong KPI ng kontribusyon sa pamilya? Hindi ba sobra na iyon? Ito ay nag-e-expect na ako ay maglabas ng pera mula sa sarili kong bulsa sa pangalan ng pamilya upang mag-donate ng isang charity school. Ikaw? Itinuturing mo akong tanga. Sofia, paano mo nasabi iyan? Ang KPI ng kontribusyon sa pamilya na ito ay pangunahing upang subukan ang iyong sense of belonging sa pamilya. Kung tunay mong tinatanggap ang pamilya Sterling, natural na hindi mo iyon iisipin. At saka, ang maliit na sakripisyong ito mo kumpara sa makukuha mo sa hinaharap ay wala lang. Sandali. At bakit may fertility KPI din? Pagkatapos ng kasal, kailangan ko magkaroon ng 4 na anak sa loob ng 1 taon. Paano naging posible iyon? Ang pagbubuntis ay tumatagal ng 10 buwan. Paano ako makakapanganak ng 4 na anak sa 1 taon? Sa loob ng 1 taon, magkaroon ng 2 sets ng kambal. Iyon ay 4 na anak, di ba? Mahirap ba iyon? Ginang Sterling, hindi, nanay. Sa palagay ko ito ay sobra na. Sofia, ang assessment na ito ay hindi lang ako ang nagdedesisyon. Mayroon ding mga nakatatanda ng pamilya na magmamarka sa iyo. Ito ay hindi biro. Naiintindihan mo ba? Pero, Tama na. Pwede mo munang isantabi ang fertility item, pero kailangan mong pumasa sa unang 2 assessment. Kung talagang hindi mo matanggap, sige, magpa-abort ka.
Maraming babae ang gustong maging manugang ng Sterling. Hindi lang ikaw. Hindi. Sa wakas, nakuha ko na ang pagkakataong magpakasal sa mayaman. Hindi ako pwedeng bumalik sa buhay na puno ng hirap. Nanay, kung gayon susunod ako sa'yo, Ganyan dapat. Mula ngayon, magsanay kang mabuti kasama si Elena. Magiging maayos din. ang bobo na babaeng ito, naniwala agad. Sabi kong ngumiti ka. Nagluluksa ka o ano? Tumahimik ka. Wala pang kalahating oras tayo. At pagod ka na agad? Gusto mo pa bang maging manugang ng pamilya Sterling? Ikaw? Sinasadya mo ba ito? Sumusunod lang ako sa utos. Binibigyan kita ng etiquette training. Hindi mo man lang kaya ang konting sakit? Ikaw. Nanay, tingnan ninyo siya. Sinaktan niya ako. Dala ko ang apo ng pamilya Sterling. Akala mo ba ang pagiging manugang ng pamilya Sterling ay madali? Pero, Tama na. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Walang pumipigil sa iyo. Akala ko nga, pagkatapos mong pumasa sa assessment, ibibigay ko sa iyo ang pulseras na pamana ng pamilya. Mukhang di na matutuloy. pulseras lang naman. Ang pulseras na ito ay talagang walang espesyal. 7 o 8 milyong piso lang ang halaga. Ano? 7 o 8 milyong piso? Nanay, huwag kayong mag-alala. Seryoso kong sasamahan ng training. Teka lang, mga mahal. Kapag naging ginang na ako ng pamilya Sterling, babayaran ko kayong dalawa. Mahal, ginaganyan mo na ako ngayon? Hindi ka ba natatakot na maghiganti ako? Sumusunod lang ako sa utos ni Ginang. Ang mga banta mo ay hindi ako tinatakot. Ngayon, training number 2. Sumunod ka sa akin. Eh, ano? Anong pangalawang training? Elena, bakit mo ako dinala rito? Nakakatakot ang lugar na ito. Luhod. Harapin ang mga plake ng mga ninuno ng pamilya Sterling. Yumuko ng 3 beses. Ito ay para sa pagsasanay ng pagyuko habang nakaluhod. Tuwing Qingming Festival, ang pamilya Sterling ay pumupunta rito upang parangalan ang mga ninuno. Kapag naging manugang ka ng pamilya Sterling, hindi ka maaring lumiban. Nababaliw ka na ba? Sinasadya mo ito para pahirapan ako? Oh, ayaw mong lumuhod ha? Sige, sasabihin ko kaagad kay Ginang. Luluhod ako. Luluhod ako. Ha? Dapat tayong magtiis upang umangat. Sofia, darating din ang mas magagandang araw. Sinabi ko sa iyo na yumuko upang magpasalamat sa mga ninuno ng Sterling. Akala mo ba nasa libing tayo? Binibini, nagpasimula akong mag-imbestiga sa background ng babaeng iyon, kasama ang kanyang at ni Jose's mga transaksyon. Gayunpaman, bago mo ito basahin, sana handa ka para dito. Si Jose ay gumastos ng 4 o 5 milyong piso sa babaeng iyon. Ginamit niya ang pera ko para alagaan ang kanyang kerida. Bastardo. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang background niya? Wala siyang background, kakagraduate lang niya mula sa pabrika ng diploma. At saka, mahirap ang pamilya niya. Dahil mahirap ang pamilya niya, desperado siyang mag-asawa ng mayaman. Eksakto, narinig ko na noong kolehiyo, sadyang hinahabol niya ang mga mayayamang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, nagmamadali siyang pumunta dahil natatakot siyang malaman ng mga magulang niya na siya ay naging isang mahal. Anong ibig mong sabihin? Ang mga magulang niya ay parehong sobrang conscious sa mukha. Kapag kumalat ang balita na siya ay isang mahal, hindi ba siya papatayin ng mga magulang niya? Kavili-vili. Bukod sa pagiging mapagmalaki sa mukha, anong uri ng mga tao sila? Pareho kay Sofia, pareho silang mapagmataas. Kung hindi, paano nila pinalaki ang isang anak na babaeng ganyan? Kung ganoon, madali itong hawakan. Ginang, mayroon ka bang ibang plano? Nanay, kailangan mo akong ipagtanggol. Siya ay grabe siyang mangbuli. Ang pagsuntok sa akin ay isang bagay, pero pinapaluhod at pinapayukurin niya ako. Dala ko ang linya ng dugo ng pamilya Sterling. Kung Sofia, sasabihin ko ito muli. Sinasanay ka ni Elena para sa iyong ikabubuti. Kung maglakas loob ka pang mag-artista muli, umalis ka dito.
Sofia, kailangan mong maintindihan, wala kang lehitimong katayuan. Sa madaling salita, ikaw ay isang mahal lamang. Kung hindi ka magsisikap pa upang makumpleto ang assessment, kahit nadala mo ang linya ng dugo ng pamilya Sterling, hindi ka makakapasok sa pamilya Sterling. Nakuha mo? Naiintindihan ko. Hindi ko na uulitin. Ako. Kalimutan mo na? Sofia, walang sakit, walang pakinabang. Sige, magandang naiintindihan mo. Mayroon pa akong mataas na pag-asa para sa iyo. Gayon din, gusto kong maghanap ng panahon upang makilala ang mga magulang mo. Ayusin mo. Ano? Makilala sila? Ano ang problema? Abala ba ang mga magulang mo o ano? Hindi naman sila abala. Ang totoo, ang mga magulang ko. Hindi pa alam ang sitwasyon ko. Kung makita mo sila, huwag mong sabihin sa kanila na buntis ako. Iyon lang. Pangako. Walang sasabihin. Oh, at isa pa, at talagang huwag mong ipaalam sa kanila na hindi pa hiwalay si Jose. Kung hindi, ang mga magulang ko talagang iisipin na ako ay tagawasak ng tahanan at pagagalitan nila ako. Hindi ba ikaw nga? Ako, Huwag kang mag-alala. Para sa apo ko, sasagutin kita sa harap ng mga magulang mo. Oh, siya nga pala, ibinibigay ko sa iyo ang pulseras na ito. Dapat mong alagaan ito. salamat nanay. Ako, uuwi na ako ngayon at sasabihin sa mga magulang ko. Isang mumurahing gamit lang at tingnan mo kung gaano siya kasabik. Sofia, hindi ba sinabi mo lang na ang pamilya Sterling ay mayaman? Oo naman. Ang pamilya Sterling ay isang marangal na pamilya. Ang kanilang net worth ay hindi bababa sa bilyon-bilyong piso. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya, ikaw at si tatay talagang mabubuhay sa marangyang buhay. Mabuti, mabuti. Sa wakas ay hindi mo binigo ang nanay mo at ako. Mula ngayon, ang nanay mo at ako ay makakapagtaas ng ulo sa harap ng mga kamag-anak. Kung gayon, ako ay dadalhin ko ang nanay ni Jose para magkakilala kayo. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Ang handaan sa kaarawan ng tatay mo ay sa ilang araw. Kaya imbitahan mo silang lahat. Dalhin mo na lang siya sa hotel. Perpekto. Ito rin ay magpapatingkad sa tatay mo at sa akin sa harap ng lahat ng mga kamag-anak at kaibigan natin. Hindi ba maganda iyon? Bakit handaan sa kaarawan? Simpleng pagkikita lang. Hindi na kailangan ng lahat ng iyon. Ano? Nakakahiya ba sa iyo ang mga kamag-anak natin? Hindi iyon. Eddie, napagkasunduan na. Dalhin mo siya. Ibig mong sabihin, ang handaan sa kaarawan ng tatay mo ay sa Makalawa at gusto niya akong imbitahan. Iyon ang sinabi ng tatay ko. Pero kung ayaw mo, pupunta ako. Hindi lang ako pupunta, kundi bibigyan ko rin ang mga magulang mo ng malaking regalo. Sige, tatawagan ko ang mga magulang ko at sasabihan sila. Ito ang perpektong pagkakataon. Binibini, balak mo bang gamitin ang handaan sa kaarawan ng kanyang ama bilang isang pagkakataon? Eksakto. Elena, kailangan kong gawin mo ang ilang bagay para sa akin. Pagkatapos, magkakaroon ng magandang palabas. Ginoong Jones, ang ganda mo ngayon. 60 taon, pero mukha kang 40. Walang pinagkaiba. Masyado kang mabait. Isa na lang pa ako nasa hukay. Imposibleng mukha akong 40. Malapit nang ikasal ang anak mo. Sofia, ikakasal ka? Ano ang kwento niya? Mayaman ba sila? Hindi naman masama. Negosyo ng pamilya. Taunang kita ay bilyon-bilyong piso. Ano? Bilyon-bilyong piso. Kaya sila ay isang marangal na pamilya. Si Sofia ay magpapakasal sa mayaman. Galing Sofia, talagang nagpakasal ka sa mayaman. Kaya ang pamilya ng lalaki, tiyak na malaki ang binayad na dote. Hindi pa nila binibigay ang dot, pero nagbigay muna sila ng pulseras. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Talaga? Itong pulseras. Mula ngayon, walang makakapagsabi na walang silbi ang pagkakaroon ng anak na babae. Kung may nangangailangan ng trabaho sa inyo sa hinaharap, o kung may negosyo sa inyong pamilya at nangangailangan ng puhunan, tawagan lang si Sofia. Siya ang bahala. Ang galing. Sofia, pananagutan mo ang sinabi ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Basta, si Ginoong Wright ang may kailangan. Paano ko tatanggihan?
Totoo ang sinasabi nila, sama-sama ang mga magkakatulad, tingnan ang mga mukha nila. Ang yabang niya ngayon. Pero magmumukha siyang katawa-tawa sa lalong madaling panahon. Abangan mo. Magsisimula na ang palabas. See? Kaarawan ko ngayon. Bakit nyo ginugulo ang anak ko? Lahat makatitiyak kayo. Kung talagang kailangan nyo ng tulong, kung maghahanap ng trabaho, o kung kailangan ng pera, makipag-usap lang kayo sa mga magulang ko. Kapag bumalik na ang asawa ko, titiyakin kong maaayos ang lahat. Si Sofia, itong bata, ang galing-galing niya. Naging matagumpay siya. At hinihila niya kaming mga kamag-anak pataas. Eksakto. Mula ngayon, kapag pinalaki ang inyong mga anak, dapat kayong lahat matuto kay Ginoong Jones. Hindi kapanipaniwala. Ikaw na walang hiya na babae. Maging tagawasak ka ng tahanan. Sino ka ba? Ano bang ibinuhos mo sa anak ko? Ikaw pala ang tatay niya. Mabuti may tanong ako sa iyo. Ikaw ang tatay niya. At inakit ng anak mo ang asawa ng matalik kong kaibigan. Siya ay isang kusang loob na tagawasak ng tahanan. Ganyan mo ba siya pinalaki? Lahat ba ng nasa pamilya mo ganito kawalang hiya? Ako, hindi ko ginawa, tatay. Anong nangyayari? Totoo bang sinabi niya? Imposible. Akala ko talaga mayaman ang napangasawa niya. Isa lang pala siyang tagawasak ng tahanan. Hindi pa namin naayos ang mga bagay-bagay. Bakit kayo nagchichismis dito? Ano pa bang dapat alamin? Ang anak mo ay talagang walang hiya. Siyempre, hindi niya aaminin. Ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Paano mo naman kilala si Jose? Ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka. Tatay, hindi ako. Hindi talaga. Kailangan mong paniwalaan ako. Hindi pa rin umaamin ha? Sige, ngayon, hahampasin kita hanggang umamin ka. Ay, Elena, mahusay na artista ang babaeng natagpuan mo. Lahat ay salamat sa iyong plano, Binibining Vance. Sapat na ang munting palabas na ito para pahirapan siya. Binibining Vance, papasok na ba tayo ngayon? Hindi pa. Hayaan mong sumiklab pa ang apoy. Paulit-ulit mong tinatawag na tagawasak ng tahanan ng anak ko. Mayroon ka bang patunay? Gusto mo ng patunay ha? Nasa akin na. Dilatin mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang anak mo ay buntis sa anak ng asawa ng iba. Hindi ba iyon sapat? Ikaw. Pinahiya mo ang nanay mo at ako. Sofia, sabihin mo sa lahat. Totoo ba o hindi? Totoo ba? hindi ako. Hindi ko ginawa. Uy, nilabas niya ang ulat ng ultrasound at itinatanggi pa rin niya. Hindi ko inaasahan. Dati napaka-sensible ni Sofia. Paano siya naging tagawasak ng tahanan? Kanina, nakikita ang kanyang pamilya, lahat sila mayabang at nagmamalaki. Naniwala talaga ako na siya ay napangasawa ang isang mayamang pamilya. Siya ang nag-set up sa akin. Peke ang ulat na ultrasound na iyan. Nanay, hindi nila ako pinaniniwalaan. Kailangan mo akong paniwalaan. Sofia, makinig ka sa akin. Mas mabuting iwanan mo na si Jose ngayon din. Magpa-abort ka. Kung hindi, tatawag ako sa press at ilalantad ka. Sisiraan ko ang reputasyon ng buong pamilya mo. Mahihiya kang magpakita ng iyong mukha. Magaling, Elena. Bayaran mo siya. Tandaan, tayong tatlo lang ang nakakaalam nito. Nakuha ko! Salamat, Binibining Vance. Ngayon, turn ko nang umakyat sa entablado. Lahat ng reputasyon na pinaghirapan naming mag-ina mo at ako sa buhay namin, nawala mo lahat. Lahat na. Tatay, hindi ko ginawa. Sumusumpa ako na hindi ko ginawa. Mapapatunayan ko sa iyo. Tama?
Nanay ni Jose? Siya ang makakapatunay ng aking kawalang sala. Tawagan ko siya. Makakapatunayan ba talaga ng nanay niya na inosente siya? Baka nagkamali tayo sa kanya. Si. Ikaw ang tumawag. Tawagan mo siya ngayon din. Kung hindi niya mapatunayan, bubugbugin kita hanggang mamatay ka. Kahihiyan ka. Eksakto, ang mga tagawasak ng tahanan ay dapat mamatay. Nanay. Nanay, andito ka na sa wakas. Kailangan mong ipaglaban ako. Ikaw, ano ang tawag mo sa kanya? Nanay, tatay, siya ay... Ako ang nanay ni Jose. Si Sofia ay magiging manugang kong babae. May problema ba na tawagin niya akong nanay? Sofia, ano ba talaga ang nangyari kanina? Sabi nila, tagawasak daw ako ng tahanan. Totoo bang iniisip mo iyan? Isang bagay na inaapi nila ang anak mo, pero bakit kayo, bilang magulang, ay inaapi din siya? Nagbuntis siya bago ikasal. Nakakahiyang gawain. At siya ay pinahiya sa publiko ng isang taong pumunta sa bahay namin. Kami ng nanay niya ay nawalan ng mukha dahil sa kanya. Kung ikaw ba, tatanggapin mo ba ang magkaroon ng anak na ganito? Kaya ko. Siya ay malapit ng maging manugang na babae ng pamilya Sterling. Ikaw, Hoy, sandali lang. Alam na alam mo na siya bilang tagawasak ng tahanan. Nakialam sa kasal ng anak mo. Ikaw, bilang kanyang ina, tinanggap mo ba iyan ng payapa? Oo, tinanggap ko. Tinanggap mo? Bakit hindi ko ito tatanggapin? Kahit na siya ay tagawasak ng tahanan, ano naman? Si Sofia ay nagdadala ng lahi ng pamilya Sterling. Hindi tulad ng dating manugang kong babae na hindi man lang makapag-anak ng sanggol na lalaki. gusto mo lang gawin ng anak ko na maging makina sa paggawa ng sanggol para sa pamilya mo, hindi ba? Ang magkaanak para sa pamilya Sterling, hindi ba iyon isang karangalan? Kalokohan. Ito ay lubos na kalokohan. Mga balae, hindi ako nagbibiro. Inihahanda ko na ang kasal para sa kanila. Anong kasal ang pinagsasabi mo? Hindi pa hiwalay ang anak mo at gusto mong pakasalan ng anak ko siya? Sinusubukan mo bang gawing kerida niya ang anak ko? Hindi naman imposibleng maging kerida. Dahil sa estado ng pamilya Sterling, talagang kaya naming ito. Ikaw, nakakahiya ito. At kerida pa. Sabihin mo, paano naging si Sofia napakawalang hiya? Ang ilang tao, para makapangasawa ng mayaman, ay talagang walang hiya. Hindi ako nagiging kerida. Nagkamali kayo ng intindi. Nanay, hindi ba sinabi mo na kapag bumalik si Jose, hihiwalayan niya agad siya? Mangyaring ipaliwanag sa lahat. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Wala nang dapat ipaliwanag. Ikaw na walang hiya. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Magandang suntok, sapat na sa iyo. Tatay, ikaw, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Nanay, nakikiusap ako? Mangyaring ipaliwanag mo para sa akin sa lahat. Hindi ako tagawasak ng tahanan. Hindi ako kerida. Sofia, ganito ang trato sa iyo ng mga magulang mo. Bakit mo pa sila pinapaliwanagan? Hindi ka nila makukuha. Lumabas ka. Ngayon din. Ayoko nang makita ka pa. Tatay, ikaw. Makinig ka sa akin. Ano pa bang masasabi? Mas mabuting umalis ka na ngayon. Huwag mo nang palakihin ang galit ng tatay mo. Kailanman ay hindi ko pa nakita ang mga magulang na tulad ninyo. Dahil wala kayong pakialam sa sarili ninyong anak. Ako na ang bahala sa kanya. Sofia, tara na. Umalis na tayo. Kapag naging bahagi ka na ng pamilya Sterling, mas maganda iyon kaysa sa buhay mo ngayon. Ano? Ayaw mong sumama sa akin. Sige, pag-isipan mo. Nanay, tatay, pasensya na. Tapos na ang munting palabas na ito. Susunod, oras na para magbayad si Jose. Uy, mahal. Miss mo ako? Mahal, babalik ka na agad, di ba? Sa pagkakataong ito, pagbalik mo, may sorpresa ako para sa'yo.
Sorpresa? Anong sorpresa? Sorpresa ito, kaya hindi ko masasabi sa'yo. Si. Kaya text kita pagkatapos kong makuha ang ticket ko. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, mahal pa rin niya ako ng ganoon. Huwag kang mag-alala. Ngayon lang, hindi ka maintindihan ng mga magulang mo. Kapag tunay kang napangasawa sa pamilya Sterling at naging ginang Sterling, namumuhay sa marangyang buhay, sila'y kalaunan ay makakaintindi. At sila'y sasaya sa iyong tagumpay. Hindi ko inakala na sila'y may kaunting tiwala sa akin. Ako'y sarili nilang anak. Paano nila ito nagawa sa akin? Sige, sige. Si Jose ay babalik sa ilang araw. Pagkatapos, gagawa kami ng kasal para sa'yo. Talaga? Talaga bang gagawa kayo ng kasal para sa akin? At kay Jose? Siyempre, mas mabuting maaga itong ayusin para maiwasan ang anumang huling minutong aberya. Pero si Jose ay hindi pa diborsiyado. Pero hindi pa hiwalay si Jose. Saka, alam ba ni Jose, ihahanda mo ba ang kasal namin? Hindi pa alam ni Jose. Pero hindi ko rin sasabihin sa kanya. Sa lahat ng mga taon, ang pagsasama sa matandang bruhang iyon, marami siyang pinagdaanan, bibigyan ko siya ng sorpresa. Isipin mo na lang nakabayaran para sa kanya. Kaya huwag mong sabihin sa kanya. Nanay, huwag kang mag-alala. Itatago ko ang iyong sikreto. Tungkol sa hiwalayan, huwag ka nang mag-alala diyan. Ako na ang bahala. Salamat, nanay. Aalagaan kita mula ngayon. Oh, Sofia, maghanda ka na, bilis. Sumama ka sa akin sa bridal shop mamaya. Pipili tayo ng damit pangkasal na gusto mo. Sige, sige. Pupunta ako para mag-ayos. Ang gulo ng mukha ko kakaiyak. Ginang, kayo, hindi naman talaga kayo maghahanda ng kasal para sa kanila, hindi ba? Siyempre maghahanda ako ng kasal. Pero bago iyon, pipilitin ko siyang ibalik lahat ng pera na ibinigay ni Jose sa kanya. Bawat sentimo. Ginang, sinabi lang ninyong dadalhin ninyo siya para pumili ng damit pangkasal. Kaya may iba kayong plano? Hintayin ninyo. Hindi pa nga nagsisimula ang tunay na palabas. Ito ang Glamour Bridal. Tara na. Pumasok na tayo at tingnan. Maligayang pagdating sa Glamour Bridal, Ginang Sterling. Ginang Sterling, handa na ang damit pangkasal. Dito po. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aming mga bagong estilo. At ito ba ang aming babaeng ikakasal? Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Ilabas na lang ninyo ang inyong pinakamahal na mga damit pangkasal, lahat ng iyon. Sige, Ginang Sterling. Ito ang aming pinakabagong disenyo. Ito ay personal na ginawa ng isang nangungunang Italianong taga-disenyo. Ang presyo ay 500,000 piso. Inse. Magkano? 500,000 piso. Oh, tama. Ang taga-disenyo na ito ay ang personal na taga-disenyo ng maharlikang pamilya ng Europa. Nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Isang damit na nagkakahalaga ng 500,000 piso at may lakas ka ng loob na ipakita sa akin ito. Sino sa tingin mo ang pinaglalaruan mo? Ano ba yan? Wala ka bang disenteng gown? Wala ka bang maisip na isa? Sa totoo lang, mayroon kami. Pero may nag-book na. Wala akong pakialam kung sino ang nag-book. Kahit magkano ang binayad nila, dodoblehin ko. Ilabas mo na, ngayon. Sige, okay lang. Ang biyenan ko ay sobrang astig. Ganito pala ang pakiramdam kapag may pera. Gusto ko ring maging ganyan. Sofia, huwag kang mag-alala. Ang kasal mo kay Jose, gagawin ko itong engrande at maluwalhati. At syempre, makakakuha ka ng pinakamagandang gown. Salamat, nanay.
Ang gown na ito na istilong sinaunang Ehipto ay may 999 na diamante, sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ito ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Babayaran ko ng 4 na milyong piso. I-swipe mo lang. Ginang Sterling, kayo, ito ay isang black card. Ginang Sterling, mayroon kaming diskwento para sa mga may hawak ng black card sa aming tindahan. Paano kung Kalimutan ang diskwento. Hindi ko kailangan iyon. Singilin mo na lang ako ng 4 na milyong piso. Sige, dalhin mo ang card machine dito. Ito ba ang tinatawag nilang pagiging mapagmatigas ng mayayaman? Paumanhin, Ginang Sterling. Hindi pumapasok ang card na ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi pumapasok. Talagang hindi ito gagana. Paano kung Ano ang sinasabi mo? Walang limitasyon ang card na ito. At sinasabi mo sa akin na hindi ito gagana. Anong ibig mong sabihin? Ginang Sterling, huwag po kayong magalit. Anong nangyayari? Paumanhin, Ginang Sterling. Ako ang tagapamahala ng butik. Mangyaring, kausapin mo ako ng direkta. Itong empleyado mo sabi hindi pumapasok ang card ko. Pero ginamit ko ito ilang araw lang ang nakalipas para mag-swipe ng 10 milyong piso para bumili ng 2 tindahan. Bakit hindi ito gagana sa tindahan mo? Ano ang problema sa inyo? Kailangan mong ipaliwanag ito sa akin. Ginang Sterling, pakiusap huminahon kayo. Hindi ba sinabi nila sa pulong kaninang umaga na Global Trust Bank ay nag-aayos ng kanilang mga black card account? Sinuspinde ang lahat ng pagbabayad ng black card sa loob ng 1 linggo. Bakit hindi mo ipinaliwanag iyon sa customer? Tama iyan. Pasensya na. Ginang Sterling, baka pwede kayong gumamit ng ibang card? Ang anak ko lang ang nagbigay sa akin ng isang ito card na walang limitasyon. Wala akong ibang card. At gumagana ito sa lahat ng ibang lugar, hindi lang sa tindahan mo, kayo ay sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Kalimutan na. Kukunin ko muna ang damit at babalik ako para magbayad sa loob ng ilang araw. Paumanhin, Ginang Sterling. Ang damit pang kasal na ito ay naka-reserve na. Kung hindi kayo makakabayad ngayon, baka pwede kayong pumili ng iba? Anong ibig mong sabihin yan? Sinasabi mo bang hindi karapat-dapat ang manugang ko sa napakagandang wedding dress? Ginang Sterling, nagkakamali kayo. Ito lang ay. Siya ang manugang ng pamilya Sterling. Dapat suotin niya ang pinakamagandang wedding dress at ang pinakamagandang wedding dress lang. Kahit anong mangyari ngayon, kukunin ko ang wedding dress na ito. Huwag mo akong lokohin ng mga mumurahin. Ginang Sterling, pakiusap, unawain ninyo. Hindi ko maintindihan. Anyway, kukunin ko ang wedding dress na ito ngayon. Doble ang babayaran ko. At binibigyan mo pa ako ng problema. Ibalot mo na ang wedding dress para sa akin ngayon. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko makuha ang dress na ito ngayon, isusumpa ko na isasara ko ang tindahang ito. Ginang Sterling, huwag ninyo akong pahirapan. Hindi talaga ako makapagpasya. Sige, tawagin mo ang boss mo. Hindi ako naniniwala. Ang pamilya Sterling ay hindi man lang makabili ng wedding dress sa tindahan ninyo? Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang lahat para sa wedding dress para sa akin. Kung ganoon, iswipe mo na lang ang card ko. Sofia, paano mo nagamit ang card mo para dito? Itago mo ang card na iyan. Nanay, pamilya naman tayong lahat. Pareho lang naman kung gamitin mo ang akin, di ba? Bukod pa, ako naman ang nagsusuot nito. Sige, dahil igigiit mo. Gamitin natin ang card mo. Pero huwag kang mag-alala, kapag bumalik si Jose, papabayaran ko siya sa iyo ang 4 na milyong piso agad. Hindi, doble ang ibabayad ko sa iyo. Boom, kumita ako ng 4 na milyong piso. Buti na lang hindi ako nagdalawang isip doon. Binibining Jones, sundan mo ako. Ihahatid kita para sa pagbabayad. Wow, miss, ang galing. Nakuha mo siya na kusang maglabas ng 4 na milyong piso. Huwag mong maliitin. Ang babaeng determinadong mag-asawa ng mayaman. Ang perang ibinigay sa kanya ni Jose, binayaran niya ang kalahati nito sa isang iglap. Kaya ano ang susunod? Nagsisimula pa lang tayo. May mga plano pa ba, miss? Binibining Jones, binabati kita sa iyong kasal. Hayaan mo akong samahan ka palabas.
Ang galing ng acting mo doon. Tataasan ko ang bayad mo para dyan. Salamat, Ginang Sterling. Ay, miss pala. Oh, Sofia. Ang kasal na inayos ko para sa iyo ay nasa hotel ng malawak na tanawin. Dadalhin kita para makita ito ngayon. Hotel ng malawak na tanawin? Iyan ang pinakamaluhong na hotel sa ating lungsod. Narinig ko na ang kasal doon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Milyon-milyong piso. Wala iyon. Kung hindi ito ganoong huling sandali, ibook ko pa sana ang isang makasaysayang katedral para sa kasal mo. Ikaw ang pinakamahusay, nanay. Bobong babae. Ang daling maantig. Tingnan natin kung nakangiti ka pa mamaya. Ginang Sterling, Binibining Jones, ang aming nakakaingganyong pag-aayos ng lugar ng kasal ay nagsisimula na. Kapag natapos na, iimbitahan ko kayo na tingnan ito. Bukod pa rito, ang handaan na ito ay nasa pinakamataas na antas. Bawat mesa ay 88,000 piso. Sandali, magkano? 88,000 piso bawat mesa? Ang mahal naman? Tama, dahil lahat ng aming sangkap ay iniluluwas mula sa ibang bansa sa araw mismo. At kinuha namin lahat ng chef na may Michelin star. Hindi problema ang pera. Siguraduhin lang na perpekto ang lahat. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Sterling. Sigurado po, Ginang Sterling, gagawin namin ang aming makakaya upang matiyak na si Sofia at si Ginoong Sterling ay magkaroon ng perpektong kasal. Narito ang kontrata, Ginang Sterling. Tingnan po ninyo. Kung maayos ang lahat, pipirmahan natin. Sa ngayon, deposito lang ng 1,000,000 piso. Ang natitira pagkatapos ng kasal. Muli? Hindi mo naman sasabihin na ako na naman ang magbabayad ng 1,000,000 piso na ito? Hindi ba? Ano bang problema mo? Ang pamilya Sterling at ang inyong hotel ay magkapartner ng maraming taon. Wala ba kayong tiwala? Humihingi pa kayo ng deposito. Ano? Natatakot kayong hindi kayang bayaran ng pamilya Sterling? Ginang Sterling, nagkakamali kayo. Hindi naman sa hindi kami nagtitiwala sa inyo. May patakaran lang ang hotel namin. At ang kasal na ito, malaking gastos. Kailangan din namin ang pera para bumili ng mga gamit ng maaga. Sana maintindihan ninyo, Ginang Sterling. Paano naman kayong hotel na walang pera para sa isang kasal lang? Nanay, baka dapat na lang nating kalimutan ito. Napakamahal. May mahahanap tayong mas mura. Talagang hindi. Ito ang kasal ng pamilya Sterling. Kung gawin nating magmukhang marungis, tatawanan tayo. Tigilan mo yung kalokohan. Sasabihin ko ng diretso. Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo ng deposito ngayon. Kung hindi mo kayang magdesisyon, tawagin mo ang amo mo. Hindi ako naniniwala na mangangahas ang amo mong kunin ang deposito ko. Pasensya na, Ginang Sterling. Nasa business trip ang amo namin at hindi pa bumabalik. Ikaw, akala mo hindi ko kayang bilhin ang hotel ninyo at tanggalin ka agad? Pasensya na po, Ginang Sterling. Ako. Kalimutan mo na. Gamitin mo na lang ang card ko. Binibining Jones, narito ang iyong bank card. Sa ngalan ng lahat ng kawani ng hotel, nais kong batiin ka ng maligayang kasal ng maaga. Magaling ka ring umarte ngayon. Siguraduhin mong maayos ang kasal. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Binibining Vance. Gagawin ko ng eksakto ang sinabi mo. Hindi ko ito sisirain. ₱5,000,000. Ang ₱5,000,000 ko. Na-swipe lang ng ganoon. Tingnan ko kung magkano ang natitira. Sa wakas, nakakuha ako ng pera mula kay Jose. Ngayon, 500,000 piso na lang ang natitira. Kalimutan na. Kailangan mong gumastos para kumita. Kapag napangasawa ko na si Jose, ano ang 5,000,000 piso?
Sofia, sakto ang dating mo. Isasama kita sa isang pagtitipon mamaya. Sila'y galing sa aking circle, mga mabubuting kaibigan. Kilalanin mo sila. Ituring mong warm up. Pagkatapos mong pakasalan ang pamilya Sterling, kailangan mo pa rin silang pakisamahan. Kailangan ba talaga akong pumunta? Oo naman. Ikaw ang magiging ginang Sterling, syempre. Ang pagsali sa ating mataas na lipunan ay kinakailangan. Naku, mamimili sana ako kasama ang mga kaibigan ko. Sige, okay. Aakyat na lang ako para magbihis. Binibining Vance? Ano na naman ang plano? Wala pa ba siyang 500,000 piso sa kanyang account? Hindi natin siya basta-basta pakakawalan. Ngayon hindi. Hindi ko kailangan na sumama ka. Opo, Binibining Vance. Hihintayin ko kayo. Ginang Sterling, napakaganda ng brooch mo. Saan mo nakuha? Magkano? Ito. Nakuha ko ito noong nakaraang buwan sa pangunahing subasta. Hindi naman ito masyadong mahal, mga 100,000. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi man lang kaya hawakan ng maayos ang baso ng champagne. Buti na lang malalapit na kaibigan lang ang nandito ngayon. Kung formal ito, sa kabastusang iyon, mapapahiya mo ang pamilya Sterling. Ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit kailangan kitang turuan ng etiketa? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ginang Sterling, ito ba ang iyong bagong manugang na babae? Oo. Isinama ko siya ngayon para makilala niya ang lahat. Kumusta kayo? Ako si Sofia. Ikinagagalak ko kayong makilala. Sana gabayan ninyo ako. Binibining Jones, ang suot mo ngayon, galing sa pandaigdigang fashion show noong nakaraang taon, hindi ba? Ang pinakasikat, di ba? Oo. Nagpakuha ako sa iba mula sa ibang bansa. Narinig ko, 3 lang daw sa buong mundo. Talaga, limited edition. Sa totoo lang, mayroon din ako niyan sa bahay. Sinuot ko ito minsan, akala ko sobrang luma na, kaya ibinigay ko sa katulong ko. Binibining Jones, ano ang ginawa mo dati? Bakit wala kang impormasyon online? Anong impormasyon? Imposible? Wala ka man lang bio page? Tulad niya, siya ay hurado sa pandaigdigang kompetisyon sa piano, ang pinakabata. Noong nakaraang buwan, nag-perform pa siya sa bulwagan ng Ginintuang Simponya. At siya ay mula sa Royal na Akademya ng Sining, isang pandangal na propesor. Maging ang Grand Museum ay nakakolekta ng kanyang mga painting. Para sa akin, ako ay auditor lang sa Universidad ng Corona, sa Kolehiyo ng Batas ng Corona. Halos hindi ko nagawang ipaglaban ang ilang kaso sa pandaigdigang hukuman ng arbitrasyon. Makikita mo lahat tungkol sa amin sa internet. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit wala tungkol sa'yo? Ako. Si Sofia ay kakagraduate lang sa kolehiyo. Wala pa siyang gaanong karanasan. Siyempre hindi siya makakapantay sa inyong lahat. Kakagraduate lang. At napangasawa na ang pamilya Sterling. Mukhang maswerte, si Binibining Jones. Hindi lang swerte. Parang siya ay nagligtas ng mundo sa nakaraang buhay. Ha. Hoy, mga babae, meron akong magandang balita para sa inyo. Sa wakas, nakapasok ako sa Elite Club kahapon. Ang club na ito ay napaka-misteryoso. Narinig ko na ang mga miyembro ay pawang, talagang mayayaman at makapangyarihan. Kinailangan kong magsikap ng husto para makakuha ng slot. Bakit hindi mo sinabi? Ang may-ari ng club ay kaklasiko noong high school. Kung gusto mong sumali, magbayad ka lang. Wala nang kailangang gawin pang problema. Talaga, kung sasali ako ngayon, maaari mo ba akong ayugnay? Walang problema. Ang membership fee ay 500,000 piso. I-transfer mo na sa akin ngayon at i-enroll kita agad-agad. Magaling, asikasuhin mo na agad. Sa totoo lang, gusto ko nang sumali sa club na ito. Naghahanap na ako ng pagkakataon. Na-transfer ko na ang pera, tingnan mo. Sige, sasabihin ko sa kaklase ko mamaya. Ginang Sterling, gusto mo ring sumali? 2 taon na akong miyembro. Ang galing naman ni Ginang Sterling. Ginang Sterling, hindi mo ba gusto ang manugang mong babae na sumali rin sa elite club natin? Gusto mong sumali? Pwede ba? Paki-reserve rin ng upuan para kay Sofia. Send ko sa'yo ang pera sa ilang araw. Nasa maintenance ang black card ko. Hindi ko magamit.
Seryoso? Ikaw ang magbabayad niyan? Baon lang? Wala lang yan sa iyo, obvious naman. Pero kakagraduate lang ni Sofia sa kolehiyo. Huwag mo siyang pahirapan. Hindi niya afford. Pati pamilya niya, hindi rin? Eksakto. Magpapakasal siya sa pamilya Sterling. Hindi ko sinasabi na kailangan silang maging pantay sa lipunan. Pero dapat may pera man lang ang pamilya niya, di ba? Okay lang, kaya kong bayaran iyon. Sabihin mo lang ang account number. Ipapadala ko sa'yo. Na-transfer na ang pera. Tingnan mo. Ginang Sterling, sa tingin ko, minamaliit mo ang iyong manugang na babae. Huwag kang mag-alala, Binibining Jones. Ang 500,000 pisong ginastos mo ngayon ay tiyak na magbibigay sa iyo ng 10 o 10 beses na kapalit. Gabi na. Tumigil na tayo. Sofia, umuwi na tayo. Binibining Jones, kapag napangasawa mo si Ginoong Sterling, dadalhin kita para magparehistro sa club. Ang bobong babae na ito ay napakadaling lokohin. Hindi inaasahan na ganito kadali para ipakawala niya ang pera. Mukhang tama si Maria. Wala siyang utak na babae. Kaya pala siya ay isang mahal lamang. Hindi ako makapaghintay na makita ang dalawang munting mahal na magtanghal sa kasal. Ginang, napakatalino ng iyong hakbang. Nasa mahirap na sitwasyon siya ngayon. Pagkatapos maglabas ng 500,000 piso, malamang na wala na siyang pera. Siya mismo ang may kasalanan nito. Bukod dito, ang perang iyon ay hindi kanya kahit kailan. Totoo, nararapat sa kanya iyon. Nag-iisip ako. Ang pagpapalabas lang sa kanya ng pera ng napakadali ay hindi sapat. Ginang, wala ka namang ibang plano, di ba? Sofia, ano ang problema? Wala. Ito lang ay pagpapabalik sa iyo ng perang ibinigay sa iyo ni Jose. Iyon lang. Nararamdaman mo na ba ang sakit? Oh, Sofia, kakatanggap ko lang ng tawag mula sa isang organisasyon ng kawanggawa na nagsasabing may isang lugar sa bundok na nangangailangan ng isang paaralan ng kawanggawa. Gusto nilang mag-donate ang pamilya Sterling, tamang-tama ang panahon. Ipinasa ko na sa iyo ang pagkakataong iyon. Anong ibig mong sabihin? Para matulungan kang makumpleto ang checklist ng KPI ng manugang ng pamilya Sterling. Pero huwag kang mag-alala, ang donasyon para sa paaralan ng kawanggawa sa pagkakataong ito ay hindi mahal, 1,000,000 piso lamang. Ngunit ang 1,000,000 pisong ito ay dapat manggaling sa iyo. Maghanap ka ng paraan. Ano? Kailangan ko na naman magbayad? Ano? Pinaghirapan kong makuha ang slot na iyon para sa iyo. At hindi ka masaya. Hindi iyon. Ito lang ako. Sinasabi mo bang wala ka ngayon ng 1,000,000 piso? Nanay, hindi ako masyadong nakaipon nitong mga nakaraang taon. At marami akong ginastos nitong mga nakaraang araw. Wala talaga akong pera na ganoon kalaki. Bakit hindi natin hintayin si Jose at hilingin sa kanya na tulungan ako? Ano ka ba? Si Jose ay isang Sterling. Kaya hindi pwedeng manggaling sa kanya ang perang ito. At saka, kailangang matapos ang assessment bago ang kasal mo. Kung hihintayin natin siya, paano tayo magkakasal? Pero, wala talaga akong pera. Oh, Sofia, hindi ko naman gustong pahirapan ka. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kung kaya ko, tutulong ako. Pero sa kasamaang palad, ikaw lang ang gagawa nito. Subukan mong mag-isip ng ibang paraan. Nagbayad na ako ng 5,000,000 piso. At ngayon, isa pang 1,000,000 piso? Kailan ba ito matatapos? Paano kung ganito? Ipagpaliban muna natin ang kasal. Kapag bumalik si Jose, may maisip tayong paraan. Sa totoo lang, nakakasakit ng puso na makita kang ganito. Pero hindi ko masusunod ang mga patakaran ng pamilya Sterling. Nanay, hindi natin kailangang ipagpaliban. Handa na ang lahat. Hinihintay na lang namin si Jose na bumalik para mabigyan natin siya ng sorpresa. Paano natin ito ipagpapaliban? Maghanap ako ng paraan para makuha ang pera. Huwag kang mag-alala. Sige, okay. Kung kaya mo, ayos lang. Nanay, hintayin mo lang ako. Kukunin ko ang pera ngayon sigurado. Paano ka nagsuot ng mukha dito? At may lakas ka ng loob na humingi sa akin at sa nanay mo ng 1,000,000 piso?
Mas gugustuhin ko pa na ibigay ang 1,000,000 piso sa mga aso. Hinding-hindi ko ibibigay iyan sa walang utang na loob na hamak na tulad mo. Tatay, babayaran ko kayo. Bakit ka galit na galit? Hoy, Sofia, anong nangyayari? Hindi ba sinabi mo na mayaman ang pamilya Sterling? Kaya bakit sila nagsisikap na makakuha ng pera mula sa iyo? Sigurado ka bang hindi ka na-scam? Hindi naman. Ilang araw akong tumira sa kanila. Nakatira sa villa, nakasakay sa mamahaling kotse. May mga katulong na nag-aalaga sa akin. Tuwing lalabas ako, gumagastos ako ng mahigit 1,000,000 piso. Paano nila ako maloloko? Bakit igigit nila na ibigay mo ang 1,000,000 piso? Nanay, hindi ko maipaliwanag ang lahat ngayon. Pero wag kang mag-alala. Ibigay mo muna sa akin ang pera. Babayaran kita sa ilang araw. Kung hindi, ang kasal ko kay Jose, baka kailangang ipagpaliban. May lakas ka ng loob na banggitin ang kasal? Kirida ka na lang talaga, di ba? Tatay, sinabi ko sa iyo, babalik si Jose para hiwalayan ang dating asawa. Paano naging kerida iyon? Nanay, alam kong galit ka sa akin. Pero isipin mo, kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Sterling, hindi ba ako magiging ginang Sterling simula noon? Sa hinaharap, tiyak na gagawin ko ring maganda ang buhay ninyo. Sofia, galit ang tatay mo at ako, pero anak ka pa rin namin. Basta hindi ka tagawasak ng tahanan, titigilan na namin iyan. Kunin mo ang bank card. Ang PIN ay ang kaarawan mo. Sana tuparin mo ang iyong salita. Siguraduhin mong maganda ang buhay namin ng tatay mo. Kailan ang kasal? Gusto kong makita kung anong klaseng kasal ang gagawin nila para sa iyo. Tatay, ang kasal ay sa Makalawa sa hotel ng malawak na tanawin. Imbitahan ninyo ang lahat ng kamag-anak at kaibigan, okay? Sa pagkakataong ito, pangako kong ipagmamalaki ko kayo. Huwag mo lang akong hiyain. Nanay, tatay, aalis na ako. Dapat kayong pumunta sa kasal. Nanay, nakuha ko na ang pera. Sinabi ko sa iyo na kaya ko itong makuha. Hindi masama. Mukhang nag-effort ka talaga. Bibigyan kita ng account ng organisasyon ng Kawanggawa mamaya. Ilipat mo na lang ang pera doon. Oh, nanay, kailan magsisimula ang assessment na iyon? Ang kasal natin ay Makalawa. Tungkol sa assessment, sasabihin ko sana sa iyo ang magandang balita. Kinausap ko ang mga nakatatanda sa pamilya at nagsalita ako ng mabuti para sa iyo. Nagdesisyon silang isagawa ang assessment pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ng lahat, nagdadalang tao ka ng isang anak ng pamilya Sterling, kaya handa silang maging flexible. Oh, Pagkatapos ng kasal? Well, kung sinabi mo nang mas maaga, hindi na sana ako nangutang ng perang ito. hindi ko inakalang magagawa mo talagang mangutang. Nag-alala ako na baka hindi mo makuha at hindi ka makapasa sa assessment na maaaring maantala ang kasal. Kaya nag-effort akong tanungin ang mga nakatatanda. Pero okay lang, kailangan mo pa ring bayaran ang perang ito sa kalaunan. Well, sige, okay na. Sige, magpahinga ka na lang ng mabuti sa 2 araw na ito. Ako na ang bahala sa mga arrangement ng kasal. At huwag kang mag-alala kay Jose. Anyway, ipinapangako ko na sa araw ng kasal, tatayo siya sa tabi mo bilang lalaking ikakasal. Mahusay. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko at iimbitahan sila sa kasal ko. Binibini, nakumpirma ko na. Talagang nangutang siya ng pera mula sa kanyang mga magulang. Mabuti. Binibini, malapit nang magsimula ang kasal. Ano ang susunod nating gagawin? Huwag magmadali, tawagan ko muna si Jose. Uy, mahal. Nakakuha ako ng tiket para sa umaga ng Makalawa. Mahusay. Saka ako magsasabi ng magsusundo sa iyo sa airport. Oh, Sinta. Alam mo ba kung anong araw ang Makalawa? Siyempre alam ko. Ika-10 anibersaryo ng ating pagkikita. Binigyan pa kita ng regalo. Talaga? Hindi ako makapaghintay. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Mahal, ano ang sorpresa? Sobrang misteryoso mo. Malalaman mo kapag bumalik ka. Mukhang kapag umuwi ako sa Makalawa, hindi ako makakapunta kay Sofia. Ayos lang. Tatawagan na lang siya at ipapaliwanag. Oo, sa Makalawa. Narinig mo ako sa hotel ng malawak na tanawin. Siguraduhin pumunta ka. Sige, magpapaalam na ako. May iba akong tawag.
Sinta, na-miss mo? Ba, ako? Oh, na-miss kita. Sayang at uuwi ako sa Makalawa, hindi ako makapunta sa iyo. Hindi ba't ang Makalawa ay kasal ko sa kanya? Mukhang tinawagan siya ng nanay niya. Okay lang, marami pang pagkakataon. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Kung hindi mo ako makikita, may mas mahalaga kang gagawin. Naiintindihan ko. Sige, gawin mo ang iyong bagay. Magiging ginang Sterling ako. Nagpapakasal ako sa mayaman. Mga biyenan, nakarating din kayo. Nag-aalala ako na hindi kayo dadalo sa kasal ng anak ninyo. Paano namin mamimiss ang kasal ng sarili naming anak? Ang galing! Ito ang pinakamagarang kasal na nakita ko. Ang dami-dami ng nagastos dito. 10,000 piso lang. Hindi naman kalakihan. Basta masaya ang mga biyenan. Wow, ang luho ng kasal na ito. Sana ako rin ay ikasal dito. Mag-dream ka. Si Sofia ay nagpapakasal sa mayaman. Kasama ang nobyo mo. Malamang sa probinsya ang kasal mo. Nagpapakasal sa mayaman. Siya ay talagang tagawasak ng tahanan. Walang dapat ipagmayabang. Mga biyenan, magandang araw ngayon. Hindi naman kayo galit pa sa anak ninyo, di ba? Tatay, dahil nandito kayo, magpasaya na lang kayo, okay? Sige. Hindi ako gagawa ng gulo. Huwag kayong mag-alala. Sofia, ang swerte mo. Ikakasal sa isang lugar na ganito kagarbo. Kailan kaya ako? Huwag mo na isipin. Si Sofia ay nagpapakasal sa mayaman ngayon. Sa tingin mo kaya mo? Sige. Lahat, siguraduhin magsaya kayo ngayon. Saka, Sofia, bakit hindi ko pa nakikita ang lalaking ikakasal? Hi sa inyong lahat, ako ang biyenan ni Sofia. Papunta na ang lalaking ikakasal. Darating na siya. Wow! Sofia, ang biyenan mo ay napakabata at maganda. Talagang isang babae ng marangal na pamilya. Oh, tumatanda na ako. Hindi na ako makasabay sa inyong mga bata. Sofia, alagaan mo ang lahat. Kailangan kong sagutin ang tawag. Ginang, si Jose ay dumating na. Sige, naunawaan ko. Papuntahin ang isang tao na sunduin siya. Nanay, ang aming mga kamag-anak, at narito ang lahat ng aking mga kaibigan. Bakit hindi ko nakita? Ang aming mga kamag-anak mula sa pamilya Sterling. Nagtanong lang ako. Papunta na sila. Malapit na sana akong pumunta. Para sunduin sila. Sasama ako sa iyo. Hindi ko pa nakikilala ang mga kamag-anak ng pamilya Sterling. Hindi na kailangan, mag-isa na lang ako. Manatili ka rito at aliwin ang mga bisita. Ginoong Sterling. Ako ang driver na ipinadala ni Binibining Vance. Nandito ako para sunduin kayo. Anong nangyayari? Wala sa kanila ang sumasagot ng telepono, paumanhin. Saan tayo pupunta? Sinabi ni Binibining Vance na dalhin ka muna para magbihis, mag-ayos ng mukha, at pagkatapos ay pumunta sa hotel ng malawak na tanawin. Magbihis at mag-ayos ng mukha. Hotel ng malawak na tanawin? Sinusubukan ba niyang magdaos ng seremonya ng ika-10 anibersaryo? Ang mga magulang ni Jose at ang kanyang mga kamag-anak dumarating lahat, tama? Oo, darating na sila sa hotel. Perpekto. Ngayon, magsisimula na ang tunay na palabas. Sofia, sa palagay ko nagkamali kami tungkol sa iyo noon. Simula ngayon, ang tatay mo at ako ay mabubuhay sa tagumpay mo at mabuhay sa magandang buhay. Nanay, huwag kang mag-alala. Malapit na. Ililipat ko kayo ni tatay sa isang malaking villa. Talaga? Maaari ba talaga kaming ni tatay manirahan sa isang malaking villa? Ano naman ang maganda sa malaking villa? Ang paglilinis ay mahirap. Ano ang alam mo? Kung maninirahan tayo sa malaking villa, makakapag-hire tayo ng mga katulong, di ba? Sofia, maaaring medyo impulsive ako noong araw na iyon. Pasensya na, pero masaya talaga ako ngayon.
Pinagmalaki mo ako. Siyempre, umaasa rin ako na magkakaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Nandito ako para sa aking anak at manugang na babae seremonya ng ika-10 anibersaryo. Tingnan mo ang sarili mo. Nandito ka para sa seremonya? Mali ang lugar mo. Umalis ka dito. Hindi para sa'yo ang lugar na ito. Tingnan mo kayo. Ang anak mo at manugang na babae, malamang hindi kayang bayaran ang magdaos ng anumang selebrasyon dito. Alam mo ba kung magkano ang upa ng lugar na ito? Kaya mo bang bayaran? Bakit ang bastos mo? Minamaliit mo ba kami? Totoo, ang anak ko ay maaring hindi masyadong may kakayahan. Pero ang manugang kong babae ay may kakayahan. Ang pamilya niya ay isang marangal na pamilya. Isang marangal na pamilya? Tama na. Sige, sawa na ako sa pakikinig sa iyong pagyayabang. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ay isang kasalan. Hindi isang seremonya ng anibersaryo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat ito ay seremonya ng ika-10 anibersaryo? Paano ito naging kasal ni Jose sa ibang babae? Anong nangyayari? Hindi ba dapat ito'y kay Jose, seremonya ng ika-10 anibersaryo kasama ang kanyang asawa? Oo, Ginoong Sterling. Ano ang problema? Mali ba ang pinuntahan natin? Ginoong Sterling, ano ang nangyayari sa inyong anak? Sa wakas ay nagpakasal siya sa mayamang pamilya. Maaaring nakipaghiwalay siya ng lihim at nagpakasal sa ibang babae? Hindi pwede. Kung maglalakas loob siyang makipaghiwalay, babaliin ko ang mga binti niya. Ikaw, kilala mo si Jose? Sino ka ba talaga? Ako ang tatay ni Jose. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi sa akin na patay na ang tatay ni Jose? Nagbibiro ka yata? Ikaw, tatay ni Jose? Naku, panaginip mo yan. Panaginip mo? Sino ka ba, ha, bata? Ingatan mo ang bibig mo. Ako ang nobya ngayon at asawa ni Jose. Kayong dalawang probinsyano naglakas loob na tawagin ang sarili ng mga magulang ni Jose. Tingnan nyo nga ang sarili nyo. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng pamilya Sterling? Ikaw. Tatawagan ko si Jose ngayon. Makikita mo? Nakakahiya. Ang aking mga biyenan ay mababait na tao. Ngunit si Jose bilang kanilang anak ay ang kanilang malas. Sana kapag nalaman nila ang totoo, hindi nila ako sisihin. Binibining Vance, lahat ito ay gawa ni Jose. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kapag nakarating na si Jose dito, gagamitin natin ang mga matitinding paraan. Seguridad! Seguridad! Palabasin ang mga probinsyanong ito ngayon din. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako pinalalabas? Umalis ka sa harapan ko. Tigil. Lahat tigil agad. Anong nangyayari kina nanay at tatay? Ano ang ginagawa mo dito? Jose, nandito ka na sa wakas? Kung hindi ka dumating, sina tatay mo at ako ay binugbog na sana. Eksakto. Ang babaeng iyan nagsimulang tumingin sa amin ng mababa at tinawag pa kaming mga probinsyano. Sofia. Ikaw, paano mo nagawa? Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo sila tinatawag na nanay at tatay? Bakit? Bakit? Bakit ka sumisigaw? Sila ang mga magulang ko. Ano pa ba ang itatawag ko sa kanila? Ano ang sinabi mo? Kasal? Sino ang nagsabing ikakasal ako sa iyo? Sino ang magpapakasal sa iyo? Naloko ka ba ng babaeng iyan, hindi ba? Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ikaw na walang kwentang bastardo. Sinusubukan mo bang patayin ang nanay mo at ako? Mahal, sino ang mas maganda? Ako o ang asawa mo? Siyempre ikaw ang mas maganda, aking munting mapanukso. Hindi. Sino ang gumawa niyan? Lumabas ka dito. Ako, sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng sorpresa. Kaya nasiyahan ka ba sa sorpresang ito?
Mahal, anong ginagawa mo? Asawa? Iyon ba ang asawa niya? Hindi. Imposible. Imposible. Anong kasalanan? Anong kasalanan? Paano ako nagkaroon ng ganyang anak? Ang pagiging tagawasak ng tahanan ay masama na. Pero niloko ka pa. Pinahiya mo ang tatay mo at ako. Pinahiya mo ang tatay mo at ako. Nanay, pakinggan mo ako. Hindi iyon ang iniisip mo. Tumahimik ka. Gago ka. Nanay, tatay. Ito na marahil ang huling beses na tatawagin ko kayong nanay at tatay. Ito na marahil ang huling beses na tatawagin ko kayong nanay at tatay. Pasensya na hindi ko kayo naalagaan ng mabuti sa mga nakaraang taon. Pasensya na hindi ko kayo naalagaan ng mabuti sa mga sayang at wala ng ibang pagkakataon. Isisi mo sa bastardo na si Jose. Maria, nabigo kaming palakihin siya ng maayos. Hindi mo kasalanan. Wala talaga. Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang ipagkanulo si Maria? Paano mo nagawa? Paano mo nagawang ipagkanulo si Maria? Paano mo nagawa? Mahal, nagkamali ako, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Sa lahat ng taon na kasama kita. Hindi kita pinagkasala, di ba? Pinagkatiwalaan kita sa kumpanya at sa lahat ng pera ng pamilya. Pinagkatiwalaan kita sa kumpanya at sa lahat ng pera ng pamilya. Pero ikaw, ginamit mo ang pera ko para magkaroon ng kirida. Nakakatuwa ba? Mali ako. Mahal, talagang mali ako. Tungkol naman sa iyo, kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Kung hindi mo ako napagkamalan na nanay ni Jose, paano ako magkakaroon ng pagkakataong maghiganti sa iyo? Pero wala akong masasabi sa iyo. Ang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa oras ko. Pirmahan mo at mawala ka sa paningin ko. Ang perang ibinigay mo kay Sofia, nakuha ko na pabalik. Tungkol naman sa lahat ng ari-arian na nakuha mo mula sa akin. Papakuha ko rin sa abogado ko. Mamuhay kayo ng masaya kasama siya. Sana ang inyong masayang maliit na pamilya ng tatlo ay tumagal magpakailanman.